congratulations sa my husband is a mafia boss. Kay Ren and Joseph Marcos. So, kumusta naman working together? And kayo ba, ang daming baril kasi ano, natatanda niyo ba yung first time na humawak kayo ng baril? Kumusta nga ano doon? Ano pwede niyo ikwento? First of all, thank you so much guys for being here today. Of course, to our beloved fans. To our friends from the press, thank you so much. We appreciate your time and support. Going back to the question, working with Ren, it's such a treat. You know, sobrang enjoy ko pong makatrabaho si Ren. I guess ito yata yung pinaka-genuine na team up na nagawa ko. And I'm so blessed to have her as my leading lady for the Mafia Boss. Kasi I don't think I wouldn't be able to do the things that I do here kung hindi siya yung ka-partner ko. That's why I'm so thankful. And yeah, very healthy yung relationship namin. And every time we have taping, always excited to work with her. I feel so safe na siya yung ka-partner ko. And sobrang supportive niya sa lahat ng mga eksena namin. Kahit alam kong sobrang challenging yung magiging eksena, I'm confident na, you know, especially, alam kong nandiyan siya sa tabi ko. And, chill out. Experience holding a gun. I remember, sobrang excited po. Sobrang excited kasi parang iba yung pakiramdam na makahawak ka ng mabigat na bakal na alam mong kung gaano kalakas yun. And kasi firing yun yung na-experience ko. Very na-overwhelm ako kasi talagang ang lakas ng recoil ng barrel na hindi ko in-expect na gumaganon pala siya. Pero parang parang mabubuhay yung dugo mo. And I'm so happy with that experience. Ren? Yes. Again, ulitin ko lang po sinabi niyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nandito ngayon. And of course, sa mga supporters, sa mga kaibigan namin sa press, thank you so much po for coming. And ako din, yung first experience ko nung humawak po ako ng barel, hindi po ako makahinga. Kasi may ginawa ko before na action film. Tapos first ko po yun na gumawa ng mga eksena sobrang action talaga, halos walang double. So pinag-aaral talaga nila ako kung paano yung tamang paghawak para ma-experience ko talaga at maramdaman. Kasi yung iba po kapag pinanood sa screen, mahalata mo na hindi totoo yung hawak na baril. So kailangan maranasan mo humawak talaga ng totoo para alam mo kung paano i-acting nang hindi mamumukhang fake. Tapos yung first, hindi naman sa pagmamayabang. Na pero nung unang beses ko pong na-try, as in yung unang gunshot, as in tumama talaga sa pinakagitna. Bullseye. No joke, may video talaga yun. Opo, pinagyabang ko yun kasi takot na takot akong ginawa ko yun, pero nagawa ko siya. So, I guess, kung uulitin namin ulit dito, which marami kaming mga eksenang ganon. So, magiging exciting siya for me and ilo-look forward ko siya kasi ngayon hindi na ako masyadong takot. Kasi na-enjoy ko po siya. So, yeah. Okay, congratulations. Thank you, Phoebe. Thank you. Thank you so much. Now moving on to our TikTok content creator. Let's hear from Sab Santos. Hello. Hi, good afternoon. So, congratulations nga pala. Sobrang daming views nung first teaser and definitely this trailer, panigurado, marami pa rin manonood yan. So my question is quite related to the trailer naman. As we've seen to the trailer, sobrang daming fight scenes niyan and so especially for the mafia members. Is there a specific training na ginawa nyo to these fight scenes? And then for our lead, Ren, yung character kasi ni Amy, very funny siya. Did you have a special training with our director para ma-achieve yung comedy side nung libro? Hi, Eliana. Hello? Alright, I would gladly answer that question. So, ano kasi yung mga fight workshop namin, ako lang, tapos yung mga Roswell. So, syempre, ako yung nagbubugbog sa kanila. Pero, sa training naman talaga namin, ako yung binubugbog kasi ganun talaga yung take namin sa mga eksena. So, yung mga ginagawa namin,
totoong fight talaga siya, hindi siya yung acting fighting workshop. Ito yung mismong pag mali yung ginawa mo, matatamaan ka talaga. Tapos si Joseph pa yung kasama ko, so syempre kailangan ko iwasan yung isa pa kasi isa lang. Baka ma-knockout na ako eh. Pero, yeah, what can you say about that, Joseph? Kasi yun nga, madami tayong... Alam nyo guys, sobrang aliw na aliw ako dito sa batang to. It's such a pleasure working with him. Just to give him a credit, sobrang passionate nito at grabe magtrabaho itong batang to. And I'm pretty sure, malayo mararating ito. That's why full support ako dito sa batang to. Thank you, man. I support you as well. Sabi ko na nga ba, sila talaga eh. Sila talaga. Anyway, ako naman po, malaking bagay yung workshops bago po kayo mag-start ng taping. Kasi first time ko pong gumawa ng rom-com and hardcore comedy talaga. Alam na alam ng lahat kung gaano kabaliw si Amy. Alam na alam ng lahat ng sobrang yung character niya, insane talaga malala. So hindi siya madaling i-portray. Honestly, ang hirap ng kailangan mo maging OA. At the same time, kailangan in a natural way mo siya mapapalabas nang hindi siya magmumukhang pilit. And dapat sobrang funny niya. Nakusa siyang lalabas na funny na hindi mo pipiliting maging funny. So ang hirap talaga. So no workshop namin, as in siguro mga nakaka 2 days na kami, nag-worry ako na hindi siya lumalabas naturally. Tapos halatang iniisip ko yung script. Parang ganun. Tapos hindi malabas yung funny side ko. So parang akala ko nung una, hindi ko yata kaya. Paano? Buti na lang. Si Direk nandun. Sobrang hands-on po niya kahit sa workshop. Sumasama po siya sa amin. And we all know naman na sobrang witty and funny talaga ni Direk Fifth personally. So kung kilala niyo siya as a friend, alam niyo talaga na sobrang yung imagination niya, na nakatulong talaga. Kaya dun sa trailer na nakita nyo, malaking bagay talaga and malaking percentage dun na ambag talaga ni Direk. Kaya lumabas yung character ni Amy na sobrang funny nang hindi namin kailangan pilitan ng maging funny. So yeah, it's Direk Fifth talaga guys. Yan. And also, I want to add something dun po sa fight scenes. I just want to give a shout out to the production kasi talagang inaalagaan nila kami dito. Wala kaming minamadaling eksena and yung fight scenes namin, meron po kaming mga araw na nagpa-fight scene kami for 3 hours and it's very legitimate. We're working with Direk Jonar. Ang dami na niyang experience na nagawa. And every time na meron kaming mga action scenes, talagang pumupunta siya doon to collaborate with Direk Fifth. And of course, ngayon ko lang masasabi na I became a fan of Direk Fifth. Grabe yung mga shots na ginagawa niya and yung vision niya towards, especially sa ginagawa na yung Mafia Boss. So, yeah, thank you so much, Direk Fifth. Yeah, I think you all did great naman. Especially nakita natin sa trailer yon. So, congratulations everyone. Okay, thank you so much. Ang susunod na katanungan ay manggagaling kay Miss Kate Adahar right here in front from Random Republica. Hi, good afternoon. May questions for Direk Fifth. Ano yung reaction mo dun sa sinabi nila? And pakwento na rin kasi bago yung love team, ang daming action scenes, gaano kahirap o gaano kadali yung content? For me kasi, 90% of directing is casting. Kapag tama yung na-cast sa role, parang mapapadali na yung trabaho mo. And for me, sok na sok naman yung mga roles sa main, sa supporting. Then nararamdaman ko rin yung hunger nila sa set. Talagang they watch sa monitor, pinapayagan ko rin naman sila. Yung iba kasi director mahigpit eh. So ako naman, pinapayagan ko sila na mapanood nila para maintindihan rin nila yung proseso nung kung paano ba siya sinushoot, kung ano bang kailangan sa character mo, parang ganon. Tapos, for me kasi, mas mahirap ang comedy kaysa drama. Kasi yung comedy, dapat may timing ka eh. Pag wala kang timing, corny, di ba? So, nagtutulungan talaga kami, nagko-collaborate kami, especially sa role ni Ren dito, talagang nilalabas namin yung
funny side without bordering na parang cringe, parang gano'n. Dapat tamang timple. Kasi mahirap talaga ang comedy, as in. So, dapat comedian ka in real life, gano'n. Tapos, maganda naman, nasasakyan din ni Zeke or ni Joseph yung kabaliwan ni Amy. So, yun. Sa action sheet, may braces pala. Hindi pa ako nagpa-adjust eh. Hindi, sa action scene, kinabahan din ako kasi, di ba, tignan nyo nga yung outfit ko, di ba? Tapos mag-action scene, kaya yun. Pero nasabik din ako kasi, di ba, challenging siya, di ba? Kakaiba. Pero nung binasa ko naman yung script, hindi naman siya hardcore na FBJ Provinciano, hindi naman ganun eh. Light pa din siya eh, may pagka-light pa rin eh. Hindi naman siya morbid eh, parang ganun. So na-excite din ako, pero kinabahan din ako. So kaya meron kaming stunt director na tumutulong sa amin. Then nag-research ako, nanood ako ng mga action movies, action scenes. Then pinag-aralan ko kung paano ko i-stylize. Hindi yung parang bumaril lang tapos na, di ba? So, bumaril siya, mag-zoom in tayo, ganon. Then kahapon nga, nag-FPV kami. Yung FPV, yun yung parang drone camera na sa chasing scene ng car, pati ng motor. Ginawa na very stylized para magmukhang Hollywood talaga. Sa tirik na araw, sabi ko, ay, sayang yung glutadrip ko. So, pero na-pull off namin. Sobrang exciting gumawa ng action movie. Ayun. Thanks, Direk. Thank you din.